House of Representatives is now preparing for the upcoming inquiry on the impact of the global oil crisis. Puntahan natin si Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang plano sa pagdinig? Yes, may sa utos nga ni House Speaker Bo J.D. inasang sa Miyerkules ay magsasagawa ng Joint Committee hearing ang House of Representatives kaugnay nga yan sa kasalukuyang krisis na nararanasan ng bansa. Imbitado sa Miyerkules ang 13 komite ng Kamara at makakasama nila ang mga executive agencies ng pamahalaan na makatutulong sa pagtugon sa kasalukuyang krisis. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel na kay House Committee on Energy Chair Representative Jose Alvarez, sinabi niyang kinakailangan magkaroon ng kautusan si Pangulong Marcos na bilisan ng Department of Energy ang implementasyon ng pag-abolish ng excise tax sa langis. Dahil kung hindi, posibleng umabot pa sa susunod na buwan bago ito maipatupad at maramdaman ng mga apektadong sektor. Sinabi rin ni Alvarez na dapat pansamantala munang suspindihin ang mga infra projects ng gobyerno kabilang na ang farm-to-market roads at gamitin ang pondo para sa subsidiya sa mga sektor ng apektado ng krisis. Naniniwala siyang maaari namang suspindihin ang mga proyekto sa loob ng 1 taon. Ayon pa sa mambabatas, dapat binabalik raw ng gobyerno ang kalahating halaga ng nawawalang kita ng mga tsuper kada linggo dahil sa mataas na krudo. At dapat hindi lang dito sa Metro Manila ang rollout ng ayuda kundi maging sa mga probinsya rin. Iginit rin niya sa ibang mga mambabatas na dapat hindi muna lumabas ng bansa para makadalo sila sa mga emergency session ng Kamara. Samantala, tinutulak naman sa Kamara ni Abralon District Representative J.B. Bernos na ang paggamit ng solar energy sa mga opisina ng gobyerno para makatipid sa gastusin ang pamahalaan. May nauna nang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dadalo siya sa inaasang joint hearing nga dito sa Kamara kaugnay sa nangyaring krisis sa bansa. Sinabi rin sa atin ni Representative Alvarez na kung sakaling hindi raw sila matatapos sa Miyerkules ay itutuloy nila ang pagdinig sa susunod na araw which is sa Thursday, April 9. Pagkakaroon din sila ng pagdinig sa April 13. May. Maraming salamat Isaiah Mirafuentes, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa.